We hope and pray na gamitin ng mga batang yun na nakakinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ARC family ay one day makakasama natin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. We know na very powerful ang salita ng Panginoon at pag tayo nagtanim ng salita ng Diyos, hindi maaaring hindi tayo mag-aaral. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. With Sister Baby, Sister Judy, Sister Amorba, Sister Laika, Brother Mark, and yung iba pa na sino pa po? Sister, the couple, the best couple ng ARC niya, Sister Richie at Brother Mel, no? And of course, syempre, yung ating mga naging sponsor. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ko pa ma-mention yun dahil wala akong listahan. Bahala na mga natin. We hope na meron din tayong Sister Baby, nagbibigay din tayo sometimes ng I don't know kung sa isang pagbalik ng pastor, yung ating mga certificate of appreciation sa inyo at din sa mga nag-sponsor. So, we pray na lahat ng nangyari sa BBS ay magbunga. Alam natin, walang lugi sa atin. Dumastos man tayo, nagbigay man tayo ng oras, lalo na kayo ay hindi tayo lugi. Aani tayo ng pagpapala nila sa Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Sa umaga po ito ay iniwanan tayo ng Pastor Nilo ng mensahe. And ang topic natin ay about yung Arise and Shine na topic natin sa anniversary. Sinimulan na ito last Sunday. Ang topic ni Pastor last Sunday, yan. Tumulog kayo. Yung bagay gumising. Gumising tayo. Gumising at bumangon. Iba yung, sabi nga ni Pastor, iba yung gising lang, pero hindi naman nabangon. Napakaraming batang ganyan. Gising na, ay pang bumangon. So, lalo Sunday ng morning. Sunday ng morning, bakit maghihirap na hirap tayong bumangon? Gising na ang hirap bumangon. Pero pag sa school, ayaw malilate. Pag sa trabaho, ayaw malilate. Nakakahiya naman sa Panginoon. Pag Sunday, ay lagi tayong easy lang. Pero pag sa school, sa trabaho, at sa anumang bagay na, lalo day, ayaw malilate. So, tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Amen? So, ang sabi ni Pastor Nilo, gumising at bumangon. Very well. Verse na yung mga sinabi doon. Tayo nasa limunan last week. Hindi sapat ang tayong gising. Dapat tayo ay nagpapangon. So, sa umaga po ito, ang topic natin ay nabinigay ni Pastor Nilo ay sa Isaiah chapter 43 verses 1 to 13. At binasa niya kanina ni Sister B. At nakita natin ang verses na yun, mga verses na yun ay patungkol sa pagliligtas ng bayan ng Diyos ng Israel. At later part po yun, verse 8 to 13, ay yung pinatutunayan na si Yahweh ang saksi sa pagliligtas sa Israel. Ang pinaka-title nito ay, Tinubos kita, ikaw ay akin. So tayo po muna ay manalangin bago tayo ay tubuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hallelujah! Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa araw na ito. Sa oras na ito, kami po ay muling lumalapit sa inyo, Panginoon, na may mababang puso, Panginoon. Lord, dalangin po namin na sa umagang ito, yung may matutunan kami sa iyong mga salita at may sa buhay po namin sa aming araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na bawat salita na babasahin namin, bawat salita na mga mamutawi sa iyong likod ay ang pangalan ng Jesus lamang ang mataas. Salamat po, Panginoon, at we entrust everything sa iyo sa umagang ito. Sa iyo po lahat ng kalwal at kapuya sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon.
chapter 43, 1 to 30, na binasa po natin kanina, if you have your Bible, sige po, kunin po ninyo. Brother, ito may introduction ako dyan. I-ano mo nga, para di ako na lang babasahin. Yung introduction po ng chapter 43 ay nahahati sa tatlong bahagi. Ay, wala pa. Sige po. Sige po, hawakan nyo ng Bible nito, no? Opo. Yan. Ako, hindi pala masyado. Isaiah 43. Ang kabangalan babasahin, brother. Okay. Ang kabalanan ito ay Panginoon ay nagliligtas ng kanyang sariling bayan sa ilalim ng kanilang mga kapighatian. Sa panahon po ito, ang Israel ay nasa times of yung kapighatian na may maraming mahalagang pangako. Umatong sa kanyang Diosidad, o sa English po yan ay sa English na nalimunta ko. Laban sa mga Diyos-Diyos ng mga bansa. Ipinangako ng kaligtasan mula sa Babylonia at isang mas malaki at paglipat sa kaysasayao. Isang sangay ng kung saan ay kapatawaran ng kasalanan. At nagtatapos ang kabanata na may isang panalangin ng pagkalaglag ng mga Hudyo sa pamamagitan ng mga Romano dahil sa kanilang mga kasamaan. Next, ang Panginoon ay nangangahulugan ng kanyang interes sa kanyang mga tao, hindi lamang sa paa ng paglikha, kundi sa pagliligtas at pagkatawa. At ipinangako sa kanila ang kanyang sa gitna ng mga kapighatian. Parang may kasabay ang bato. Ay. Next. Ang Panginoon, brother dito. Okay, sabi sa Isaiah chapter 43, kung yung first part, pinaniniwaan sa kanila na kung ano ang ginawa niya para sa kanila at ipinaliwanag ang mga ito ng mga hinaharap na likas bilang epekto ng kanyang walang pagbabago, pag-ibig sa kanila. Next, brother dito. Yung Isaiah chapter 43, 3 and 4 naman po, pinangako ang pagbabago ng kanilang binhi at anak sa iba't ibang bahagi ng mundo. Then, pagkatapos ay hinihikayat, verses 5 to 7 naman po, hinihikayat ang mga bansa ng mga hinti upang magbigay ng tulad ng mga patunay na Diyos-Diyosan. Minsan natin wala. Na kanilang mga Diyos-Diyosan, na kung saan ay siya ay able bigay ng kanyang bilang, kanyang mga bayan, ay mga saksi, kinuha mula sa kanyang walang hanggan at walang pagbabago. Bilang ng taong Panginoon at mula sa kanyang karunungan at kapangyarihan. Nang magkagayo, yung last part po ng verses, nang magkagayo ang pagkalalaglag ng Babylonia ay pinihayag at ang pagliligtas ng kanyang bayan mula roon, na sila'y hinihikayat sa pananampalataya mula sa kanila, pagiging Panginoon ng kanilang tagapagligtas, tagapaglikha at hari, mula sa ginawa niya sa kanila ng una ng kanyang ginilan sila sa Egypto. Yan. So, yung introduction po niyan, Isaiah 43, verses 1 to 3. Bibigyan po natin ng emphasis dyan yung 1 to 3. Kasi, nandyan yung minensyon ng Panginoon na sinasabi sa atin na tayo ay tinubos niya at tayo ay inangkin niya. So sabi ko, tinubos kita, ikaw ay akin. First part po niya ay, ano ba yung unang punto ng Panginoon dito? Unang-una ay, ang gusto ng Panginoon, huwag tayong matawag dito. Do not fear, sabi dito. So yung do not fear from Isaiah chapter 43 verse 1. Sa verse na yan, sabi dyan ay, huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Ayan. Tinawagan kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. So, ilagay po natin yung sarili natin sa mensahe nito na ang Panginoon ay nangungusap sa atin. Sa Isaiah, sa part na po ito, ay yung bayan ng Israel ang kausap ng Panginoon. This morning, ang kausap ng Panginoon ay tayo. So, we have to resist yung pagkatakot natin, no? Ipinahayag ng Diyos na
ng Diyos sa utos na ito, na huwag tayong matakot at sa iba pang salin ng Biblia, higit 50 beses na binanggit yung sinasabi ng Panginoon na huwag tayong matakot. Ano po? Marami ang mga Kristiyano na hindi naman karamihan, pero tayong mga Kristiyano, kung minsan ay na misinterpret natin yung yung sinasabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. Naniniwala na ang Diyos ay nakikipagtulungan sa Espiritu para tayo ay magkaroon o maibsan yung takot natin. Maraming bagay tayong kinatatakot. Amen? Amen. Lalo sa panahon natin ngayon. Okay, sa bansa natin ngayon, may mga threat. Diba? Ang pinag-aawayan ngayon sa sa yung territory natin na supposed to be talaga yung atin eh. Pero wala tayong magawa dahil merong mas malaking bansa na gusto kuhanin ito. Pero God is telling us na huwag tayong matakot. No? Kung kayo nakikinig ng mga balita o kung kayo ay nakikita nyo sa Facebook, sa mga reels na yung pag-aagawan sa ating teritoryo ay talagang matatakot tayo. At nakakataon, yung mga bata na kwento, magwabar na ba? Magdidigmaan na ba? Yung mukhang bibig ng mga bata. No? Pero tayo mga Kristyano, if we're going to pray, ito ay ang kiling natin na huwag tayong matakot. Ano po? Pangalawang part po, pangalawang punto na gusto makita ng Panginoon sa atin. Una, ang sinasabi niya huwag matakot. Pangalawa, ay gusto niyang malaman na mayroong pagbabago. Pag hindi ka natakot, mayroong pagbabago mangyayari. Yan. Pag naibsan mo yung takot mo sa pamumuhay mo, mayroong automatic mababago sa buhay mo. Amen? Ano ba kalimitan yung pumipigil sa atin para mag-move on, para mag-progress, para ma-improve, para ma-develop, at para magkaroon ng another level sa buhay natin? Yun ay yung takot, yung number 1 na pumipigil sa atin. So, pag naibsan natin yung takot, ang susunod na nito, meron ng changes sa buhay natin. Magkakaroon na ng pagbabago sa buhay natin. Ang buhay ay patuloy na nagbabago. Ang ilan sa mga ito ay hindi kinakailangan. Ngunit hindi lamang ang buhay na lumago. Tayo ay bahagi ng mga makabuluhang pagbabago na pinagsimulan o sinimulan ng Diyos. Ano po, sabi sa Isaiah 5:17, sapagkat narito ang nilikha ng mga bagong langit at ang isang bagong lupa. Kung ang Panginoon ay nasasalita na siya ay lumikha ng isang bagong langit at isang bagong lupa, ito ay tinatag niya ang kasalukuyang langit at lupa sa 100 at pagkasira gaya ng ginawa niya kapag tinatag niya ang bagong tipan. So, mga kapatid, ang isang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay merong pagbabagang mangyayari sa atin. Sa ayaw man sa gusto natin, pag merong na-overcome tayo na takot sa buhay, pag takot natin sa anumang bagay na ginagawa natin, merong changes na mangyayari. Actually, wala po kami dyan na, brother dito, wala dyan yung aking sinasabi. Okay. So, kung babalikan po natin yung chapter 43, verse 1 to 3, may tatlo tayo po na gustong tuklas dito, puntahan natin at maging aral sa buhay natin. Number 1, tandaan natin, pinabratan nito, pwede na siguro. Yung number 1. Okay. So, mula sa verse 1, sabi dito, sa English version, but now thus says the Lord, your Creator, or Jacob, and He who formed you, O Israel. Number 1, ang sinasabi ng Panginoon, God, our Creator, formed us. O sa Tagalog,
Hinubog tayo ng ating Diyos na lumikha. Yan. Praise the Lord. Hinubog tayo ang isang magandang salita na pwede natin panghawakan. No? Pag tayo ay mayroong mga struggle sa buhay. Ano yung literal na meaning nung paghubog? Bakit ka ba huhubugin? Ibig sabihin, mayroong something na kung ikaw ay magpapalayo, may something na sira sa iyo or mayroong maaaring hindi ka pa buo, o maaaring hindi pa perfect yung pagkakabuo sa iyo. Kaya may uhubugin pa sa iyo. Sa education, kung ikaw ay nasa elementary level, high school level, college level, mayroong mga bagay na hinuhubog sa atin. Ang ating mga guro. So, ganoon din sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagiging Kristiyano natin, mga kapatid. Tandaan natin, ang sabi ng Panginoon, He formed us. Hinuhubog niya tayo, hinubog niya tayo. Kung sinabi ng Panginoon, doon sa unang part na, ikaw ay akin, tinubos kita, ikaw ay akin, He has the authority over sa buhay natin. Amen? Ang una mong gagawin, sabi ng Panginoon, aalis mo muna yung takot mo. Pangalawa, babaguhin yung buhay mo at ang magbabago ito, maghuhubog sa iyo ay ang Panginoon. Amen? Merong process, merong sistema ang paghubog ng Diyos sa atin. Hindi pwedeng basta-basta na lang. Kaya tayong hubugin ng Panginoon o hinubog ng Panginoon ay merong part sa buhay natin na hindi maganda. O merong broken pieces tayo na kulang sa atin. Amen? So, isang mahalagang bagay na sinasabi sa Isaiah 43 verse 1. 1-3, ang Panginoon natin na lumikha sa atin ang siyang humuhubog sa atin. Pastor, hindi ba perfect nung tayo ay kinreate ng Panginoon? Perfect tayo. Pero dahil tayo nasa sanglibutan, as we grow old, as we grow in faith sa Panginoon, aminin man natin hindi, may mga pieces na nalalaglag sa atin. At yun ang binabalik ng Panginoon sa atin. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo doon? Sinong hinubog ng Panginoon o sinong gusto magpahubog sa Panginoon? Unang-una ang gagawin, alisin ang takot. Pangalawa, tanggapin na tayo ay may pagbabago sa ating buhay. Meron tayong mga bagay na ginagawa at kung ginawa natin ay hindi na dapat natin balikan. Amen? Tandaan natin, pag inalis na ng Panginoon, wala ka ng lakas, wala ka ng karapatang ibalik pa yan. Unless ikaw ay mawala sa Panginoon. Hindi tayo bibitawan ng Panginoon. Tayo ang bumibitaw sa Panginoon. So if you want na ang Panginoon ang mag-form o maghubog sa iyo, you have to stay sa presensya ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Napakalagisip po naman sa akin. Pangalawa, so, dun sa number 1, balikan ko lang po, pinaka-statement doon ay, He knows our designs and limits. Yan. Pag sinabing designs, yung talagang picture mo, Brother Mark, nagpagupit ka man, nag-ahit ka man, nag-makeup man tayo, nag-lipstick man tayo, ang Panginoon pa rin ang mag-design sa buhay natin. Amen? At pag ang Panginoon na nag-design ng buhay natin, perfect yan. Tingnan mo yung katabi mo. Maganda po yan. Ba't kayo natama? Ano kung ismail yan?
Naniniwala ba kayo na perfect yung katabi nyo? Dahil yan ay disenyo ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Yung design ng sanlibutan, yung picture ng sanlibutan, yung vision ng sanlibutan sa tingin sa atin, ay hindi kagaya ng pagtingin ng Panginoon sa atin. Amen? Ano mang meron tayo sa physically, yung physical na tayo, ano man meron tayo, pagtingin natin sa salamin, pasalamatan natin ang Panginoon. Kasi yan ang i-design sa atin ng Panginoon. Iyo lang yan. Amen? Kung may kamukha naman, sigurado yung takambal mo yun. Alin man ang kapatid mo yung ahawit. Pero, hindi yun perfect match, hindi yun talagang meron ang kakaibang na hitsura na dahil daw ay dinisign na Panginoon. Amen? So, tayo, lalo na mga kabataan nyo, marami tayong hinihigulo sa Facebook, sa TikTok. Gusto natin maging katulad nila. Tanggapin nyo na kayo unique. Hindi kayo pwede maging Koreano. Hindi kayo pwede maging Koreana dahil kayo Pilipino. Kung kayo ay mapusya o kayo manggi, ay tanggapin nyo na. Kahit pa anong belo o anong paputi ang gamitin nyo, babalik at babalik ang kulay natin sa pagka kayo manggi sapagkat tayo nasa Pilipinas. Amen? Wala namang bawal. Hindi namang bawal gumamit ng lotion, facial lotion. Maganda yan. It keeps us clean physically. Pero yung design, yung baguhin mo yung design ng Panginoon, yun na ang hindi naman pwede. Amen? So, He knows our designs, at ito pa, and limits. Yan. Amen? Sometimes ito yung hindi natin maintindihan na ang Panginoon, He knows our limits. Ang tao, kaya nakakasala, nagkakamali, nawawala sa paglilingkod sa Panginoon, hindi alam ang limitasyon ng Panginoon. Amen? At even, yung sarili niyang limitasyon. Kasi ang tao, walang sariling limitasyon. Hanggat nasasarapan niya, hanggat gusto niya, hanggat sa palagay niya, kailangan niya yan, gagawa yan ng paraan. Kahit na ito ay labag sa limitasyon ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, mga kapatid, una, God, our Creator, form us. Siya ang hinubog sa atin. Kung hinubog tayo ng ating Diyos sa lumikha, huwag natin baguhin ang design na hinubog sa atin ng Panginoon. Huwag natin baguhin yung limitasyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng ibang sanlibutan, ayoko mag-born again kasi ang daming bawal. Totoo bang maraming bawal? Totoo bang maraming bawal? Isa lang naman ang bawal sa Panginoon. Bawal magkasala. Amen? At sa pagkakasala, sorry to say, lahat na namin. Amen? Ano ba yung mga kasalanan? Specific pa ba natin? Yung hindi mo alagaan ang sarili mo, intigan mo ng kung ano-ano, yung masasamang bisyo, alam natin ang masama sa katawan. Templo ng Diyos ang ating katawan. Kaya hindi pwede natin ito saksakan ng kung ano-ano. ang ni Pastor, saksakan. Amen? Mga kabataan, nako, nasa period kayo ng temptation. Mga kabataan, nasabi ko sa mga estudyante ko, grade 5, elementary, kung ang mga magulang nyo nagiinom, naglalasing, naninigarilyo, at kung ano pa mang bisyo, magmanalangin kayo, simulan nyo na, kung hindi man sila masasabihan pa, sapagkat kayo bata pa,
panalangin mo sa Diyos na sila ay patuloy. At wag mo na silang gayahin. Yan ang bilin mo sa mga estudyante mo. Kahit yung mga dati ko pang estudyante. Wala silang nagagawa, anak lang sila, di ba? Hindi naman nila pwede sermonan yung mga mas matatanda sa kanila. At nakalulungkot, especially sa mga, ito po yung nandun ako sa hindi na Christian school. Walang magagawa ng bago. Pero, as a teacher, I'm reminded them na it is better na to take care of their health. Yung mga vices na masama sa katawan, hindi na natin ipopromote yan. Lalo na tayo ay Kristiyano. Kristiyano magulang, Kristiyano kabataan, no? Kristiyano lolo, lola. Amen? At Kristiyano mananampalataya sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. So, He knows our design and limits. Kaya nga, ang bilin sa atin ng Panginoon, wag na natin pagpuhin yun. Hallelujah. Kung may gusto man tayong design and limits, panalangin natin sa Panginoon, baka sakaling ibigay sa atin. Amen? Kaya kung ikaw ay lalaki na ginawa ng Panginoon, lalaki ka. Kung ikaw ay babae, babae. Wala na iba pa. Amen. Na ginawa ng Panginoon. Hallelujah. Number 2, God our Savior redeem us. Yan. Alam natin kasi nasa ARC tayo. Assembly of the Redeemed Church. So, pinupus tayo ng Diyos na ating tagapagligtas. Sabi dito, He will do everything needed. Lahat na kailangan natin, kailangan mo, kapatid, o pangangailangan natin, gagawin ng Panginoon. Amen? Gusto niyo ba yun? He will do everything needed. Sabi sa verse 3, For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Yan, walang ibang tagapagligtas, walang ibang tumubos sa atin, kundi ang ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi lamang ating malapit na tagapaglikha, na may buong kapangyarihan at karunungan. Ngunit, siya din ang ating tagapagligtas at tagapamahalan. Savior. At ano ba yung English sa tagapamahalan? Manager. Ang pinakamadaling intindihan. No? Siya yung manager ng buhay natin. Oh, hindi money, ha? Manager, ibig sabihin siya yung nag-aayos. Kaya nga sabi na siya yung mag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Amen? At yan ay proven na natin. No? May mga patotoo tayo. Mga estudyante, may mga patotoo ba kayo na patotoo na ang Panginoon ang nagpo-provide ng inyong mga pangangailangan? Amen? Kaya kayo nabibigyan ni Mami ng pang-tuition nyo, napapapasa kayo sa private school, social. Huwag naman sana palawan ng pangit ng grades. Nasa private pero ganda-ganda naman kahit 8-8. Oh, much better kung line of 9 ang grades natin. Hallelujah. So, He will do everything needed, no? Kahit na ang Diyos na tagapaglikha ay maaaring tumulong sa atin. Kailangan pa rin natin niya na hatulan tayo dahil sa marami nating mga kasalanan. Ngunit ito ay dito sa nagsabi tungkol sa pagsasalita na tapuan namin ang pag-asa at tiyak na lugar na siya ay naging ating tagapagligtas. Hallelujah. Ang lahat ng ito ay hindi malinaw hanggang sa makikita natin ang magkasakit ng Moses ng anak ng Diyos na si Jesus. Nung nag-suffer ng Panginoon, nakita natin yung sacrifice niya, literally, napapanood natin, and sabi nga ng Bible, hindi pa yun
Gano'n katindi yung nangyari sa Panginoon. So, tayo tinubos ng Panginoon, hindi basta tayo tinubos lang ng pera. Hindi tayo basta lang tinubos ng oras. Hindi tayo basta tinubos lang ng kung anuman. Mga kapatid, si Jesus ay nag-suffer, nagtiis, namatay, at nabuhay ng muli para tayo ay maligtas. Alam niyo ba yung mga kabatanan? Dapat sa munang edad nyo, namumulat na kayo ay tinubos ng Panginoon. Napakadaling tanggihan ng mga kabarkada, yung mga kaibigan mo, pag alam mo na ikaw ay tinubos na ng Panginoon. Yung mga kabarkada nyo na mag-aalok sa inyo ng mga vices, alam nyo na masama sa inyo, katawan, dadalhin kayo sa mga lugar na hindi naman dapat puntahan, mga kabataan. Napakadaling tanggihan kung alam mo na ikaw ay tinubos ng Panginoon. Kung alam mo na ikaw ay may Kristo sa puso mo, napakadaling tanggihan ng mga ganyan puso. And even as adult, yung time, yung period natin ng ganitong edad, marami pa rin pagsubok sa atin. Pero kung alam natin na tayo ay redeemed by the blood of God, by the blood of Jesus, and we are saved, napakadaling i-overcome yung mga temptation niya. Naniniwala po ba kayo? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Number 3, patandaan natin na He will do everything we needed. Lahat ng alam natin, sa patotoo po ni Pastor Alan ay subok na sa akin niya. Marami na kayo nakinig na patotoo sa akin. Ito lang last month na ito lang, God provides lahat ng aking pangangailangan. And congratulate naman po ako. Ako'y gagraduate na ng aking masteral sa awa ng Panginoon. Praise the Lord. Wednesday ko ay gagraduate sa tulong ng Panginoon. More or less, gumastos ako ng, di ko nga alam, nung hapon ko lang ata, nakwenta yung mga nagastos ko nitong buwan na to, aabutin ng 40K. Naiiyak ako pagka, naisip ko, saan galing? God always provide everything we needed. No? And even yung sa mga papapapirma, alam niyo po, for the glory of God, hindi tayo napahirapan ng Panginoon. Yung mga iba kong classmate na kakilala, major ko, may patotoo sila, hirap na mahamulin, saan mo kang bahay? Wala pong gano'n na nangyari kay Pastor Alan. Pagpunta ko sa LSPU na, doon lagi yung mga pipirma sa dapat pipirmahan, napakadali. And that is what we call the divine favor of God. Yan. Hindi dahil malakas si Pastor Alan sa mga panels na mga papapirmahan, dahil malakas si Pastor Alan sa Panginoon. Amen? Balakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pero expenses, tumudo sa mga tao na sa paligid natin, sa mga pangangailangan natin, pag alam mo, kapatid, na ikaw ay tinubos ng Panginoon, at alam mo na He will do everything para sa iyo, sa pangangailangan mo, ng iyong sarili, pangangailangan ng pamilya. Amen? Walang problema. Ang isisigaw mo na lang, praise the Lord! Amen? Ang isisigaw mo na lang ay purihin ang Diyos. Sa Diyos ang kaluwalhatian. Hallelujah. So, yun po yung pangalawa. And last one, yung pangatlo po. God, our Lord, comfort us. Ang Diyos na ating Panginoon ay umaano sa atin. Alam na natin ito, minsan narinig na natin itong minsan. With the power of the Holy Spirit, nung pinag-aralan natin ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ng Panginoon, mga kapatid,
alam natin na iniwan ng Diyos, ng Panginoong Jesus, nung siya ay nag-ascend, bumalik sa ating Panginoon, ay ang Espiritu ng Panginoon. Na siyang nagko-comfort sa atin. Sabi dito, He communicates His care. Yan. Pag sinabi care ay, ano nga yung care sa Tagalog? Magaganda. Kalinga. Ito ang pinakamaganda. Yung kalinga ng Panginoon. Amen? Ay mararamdaman natin. Pag ikaw ay nababagaba, nag-iisip, pababangon natin, nag-iisip, paubos na yung bigas. Wala na naman bigasan. Nandiyan na yung Santong Espiritu. Bubulong niya sa'yo. Punta ka kay Brother Word. Hindi. Ang Panginoon ay iibsan yung pag-aalala mo. Wala nang gatas si baby. 270 ang pinakamurang gatas. Every 2 days. Hallelujah. 270. 540 pagka 4 na araw. Ngayong araw, magkano yun? 540 times 2 na yan. 1,080. Hallelujah. So, God will comfort us. Babagsak sa grades, babagsak sa classroom. Pag-pray ng teacher, mga bata, pinag-pray niyo ba sa teacher o galit kayo sa teacher niyo? Pag ang teacher ng terror, lalo na sa math, pag-pray niyo. At ipagpasalamat mo sa Diyos kasi yung mga ganong teacher, ang gusto kayo ay matuto. Nung ako'y high school, tayo nag-aaral pa, parang balik na rin tayo sa mga teacher na terror. Pero later on, nakita na, na-realize na, mas nasasalamatan pa natin ng limit ng tenga natin, ng patilya natin, ng tagiliran natin. Kasi nag-disiplina tayo. Amen? Sino mga nakakarinig sa akin? Konti, nag-inabot ko sa sentral. Kumbaga nag-sentral ka lang sa public sentral dito. Napakakulit ni Sir Alan noon. Grade 4 ako, tanda ko, sabi, nagsusulat kami, kung nagsusulat, gantuhan ko na rin kayo para masalay tayo. Sabi ng teacher ko nasa labas, Miss Exconde, hindi malilimutan, one of my favorite teacher, advisor. Sabi ng teacher ko, di kami nagsusulat, seryoso, kasi hindi mo mataaray. Sino tapos na dyan? Nakasigaw si Pastor Alan. Ako po, Aba, sige, Alan, dito ka, punta ka dito, magbalis ka. Tapos na ba ako sa number 1? Hindi ko malilimutan yun. Pinuntahan niya ako sa aking upuan. 1 to 10 yung pinaka-okay niya eh. Ang sabi ko, number 1 tapos na. At talagang pinilin nga ako dito sa ganito ko. At ako yung pinagbalis niya. Wala siyang sinabi. At pagbalik ko sa upuan, na-realize ko, kapaskusan pa rin yung ginawa niya. Sa akin, joke lang yun. Pero, kapaskusan niya. Pero hindi yung sinabi ng Miss Exconde na bastos ka bataan. I realized, through pimot, ngayon bawal na mamimot, ma'am. Ma'am, hindi na pwede. Ma'am Raquel, pinakita ko ni Raquel ng teacher. Kahit hindi nakakagawa si Raquel sa math, lalapitan ko yan, tutulungan ko yan. Pero kahit paulit-ulit kami na, hindi ko yan pinimot. Labs namin yung si Raquel. Estudyante yung namin yung sa Raquel. Pero yung pala, nakita natin, yung mga ganun teacher pala, it will give a lesson yung mga gagawin. Ngayon, ang hirap na po kami, inabot ko yung ilang henerasyon. Kasi 30 years na ata ang nagtuturo. O 26 years na ang nagtuturo. Iba't ibang level na. Yung grado yung ngayon, yung later part ng pagtuturo ko. Nalidisiplina pa namin.
Si Pastor Alan po, ako, advisor. Siya na estudyante, dito, siguro sa Christian, yan, alam niyo na kayo. Siya na estudyante, advisory ko, pinadrag ko, January 9. February, March, graduating. Nagalit ba sa akin yung siyang na nun? Hindi po. For the glory of God, pag-ipat ko ng school, nagsulungan pa. At doon nag-graduate sa Lighthouse. For the glory of God. Sa halip na sila magalit sa akin. Dahil sila, habang sila nag-aaral, dinidisiplina, may panalangin, may prayer. Talagang hindi sila nagalit. Meron siguro nagalit, kunti lang, siguro, and then they realize. Hindi ko naman masasabing hindi nagalit. Sumunod pa sa akin, sa ibang school, sa kabilang school. At doon din gumraduate. Ako rin ang advisor. Sa kabilang school, hindi ko ako, ako yung umalis na natin. Hallelujah. Sa Panginoon ng kapurihan, pag alam natin na kumikilos ang Santong Espiritu, yan, may kapangyarihan. May kapangyarihan sa mga batang nakikita sa ulo, mga anak natin na yan ako. Mahirap kong mag-compare yung Stephen and Paul. Pagdating sa ibang bagay, yung mga napakalaki ng diferensya. Ako, yan pa akong dumadadating ng gospel. Titingnan natin kung ang adventure ko naman. Just as a father, enjoy lang natin ang pagdidisiplina sa Panginoon. Hindi ko sasabihin hindi ako nagagalit. Nagagalit. Mahirap lang. Ang dapat lang natin iwasan. Saktan sila, study, balik, lalo na. We'll ask forgiveness pa rin pag tayo hindi dapat natin umisang ito. Pero din mga bata, we have to teach them mga lessons sa buhay. Sabi ng Biblia ay huwag ilayo ang pamalo, pero hindi dapat itamamagal dahil yung may pagdidisiplina. Tayo mga magulang, huwag tayo natakot magdisiplina sa Panginoon. Meron akong nabasa ng Constantine sa sarili kung paano siya magdisiplina. Habang sa ating panahangin, baon, nakain, pupubay natin, sila ay susunod sa batas natin. Na batas ng Diyos. Amen? Yung prinsipyo dapat natin incline sa prinsipyo ng Panginoon. Para hindi tayo mahihirapan magdisiplina ng ating mga. Amen? Hallelujah. Sapagkat ganun magdisiplina ang Panginoon sa atin. Amen? Tayo ay napapano ng Panginoon. Hindi lang natin siguro napapansin. Pinapalo din tayo ng Panginoon. Pero ang maganda ron, nagbibigay man siya ng pagpalo sa atin, siya pa rin ang umaalin sa atin. God, our Lord comforts us. Ang Diyos na ating Panginoon ang siyang umaalin sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! So, that is yung verse 2. Sabi nga, when you pass through the waters, I will be with you. When through the rivers, they will not overflow you. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Hindi tayo malulunod, hindi tayo masusunog. Huwag niyo namang itatry sa bayan. Yan ang may ibig sabihin niya. Sa pagdating ng mga problema natin, nalulunod man tayo sa utang, nalulunod man tayo sa mga bagay na pagkakamali natin. Remember, yung utang, hindi yun kaya ka malulunod sa utang, kasalanan mo yun. Ha? Kaya ka malulunod sa mga problema, gawa mo rin yun. Inaalaw lang ng Panginoon. Pero, ang mahalaga doon, alam mo na mayroong magkukumport sa iyo. He will make a way. If you're going to read yung chapter 43, ang kasunod na niyan, 40 pataas na verses ay ang pinakatapik na dyan, God make a way. Amen? Yung kanta na God will make a way, alam niyo yan, dyan na-inspired yun.
God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. Amen? Tandaan natin yung mga kapatid. So, pagdating ng mga sitwasyon na hindi natin nauunawaan, hindi natin ma-overcome sa sarili natin. In first place, kung nakalipot tayo sa Panginoon, yung gagawin natin at ginagawa natin yung mga ganung bagay na alam natin na magkakasal tayo. Tandaan nyo, hindi susi o hindi sagot sa problema ang pagtalikod. Hindi pag-ayaw, lalo na pag hindi pag-attend. Bakit pag tayo nagkakasala, kalimitan? Pinupunteriya natin, binabalikan natin yung church. Yung church member, yung kapatid mo na nagpapaalala sa iyo, sasabihin mo, kaya ka, ganun, gawa ng mga kapatid mo sa church. Nakakaawa naman tayo mga nasa church. Ano? Pasalamat ka pa mga kapatid at may nakakaalala church member sa iyo. Pag wala nang nakaalala sa iyo, doon ka naman ito. Wala nang magpapaalala sa iyo na gumagawa ka ng mali. Wala nang magpapaalala sa iyo na nagkakasala ka na. Gusto mo ba yun? Kaya meron tayong church members, kaya meron tayong fellowship. Yun ang gagamitin ng Panginoon. Kung nabibili ka, kung sarado ang iyong mata, sarado ang iyong tenga, sa paalala ng Panginoon, gagamitin ang mga kamembro ng church para paalalahan ka. At pag sila'y inalimuran mo pa, sa kanya nakapanagalit, kaya una ko anong kasunod na gagawin ng Panginoon sa iyo. Amen? Kaya tapigin mo yung katabi mo, sabihin mo, salamat. Sige, tapigin mo. Lagi ko rin akong paalalahan. Amen? Magpapaalalahan lang tayo. Yan ang isang bilin ng Panginoon. Love each other. No? We have to love each other. Talagang mahal mo yung kapatid sa Panginoon. Pag masama ang ginagawa, paalalahanan mo sa mabuting paraan. Lalo na pag nagkakasala, huwag kang matakot, kapatid. Kasi ganun din yung gagawin niya sa'yo. Pag nagkakasala ka, gagawin din niya yan sa'yo. Paalalahanan ka din. Pag takot ka, pag ikaw naman nagkasala, ikaw nagawa mo masama, hindi ka paalalahanan. Kasi pareho lang kayo. Natakot magpaalala sa isa't isa. Anong say-say niyo? Naging Kristiyano pa kayo. Bumalik na lang tayo sa sanlibutan. Na pag masama ang ginagawa, okay lang. Amen? Minsan nakinig natin yung mensahe natin, ano? We must check ourselves pagka hindi natin na-check din ang mga brothers and sisters natin sa iglesia. Kung ang dating ng inyong mga ka-members sa inyo ay maghihirap no? Pag magpapaalala ka sasabihan ka pa, kala mo may banal. Akala mo may hindi nagkakasala. Isipin mo na lang, mahal ka ng kapatid mo. Amen? Para matanggap mo na nagkakamali ka at nagkakasala. Amen? Pinakakalaban natin pag nagkakasala ay ang ating sarili. Praise the Lord. Pasalamatan natin yung mga kapatid natin na nagpapaalala sa atin. Hallelujah. Palakpakan lang po natin yung Panginoon. So, remember, He communicates His care. Yan. Yung kalinga niya ay talagang ang Santong Espiritu. At ang Santong Espiritu ay dadaan lamang sa mga pinili niya. Amen? Sa mga lingkod niya. Kaya nasabi ko kanina, kung hindi ka napapaalalahanan, ay walang kalinga ang makikita. Mararamdaman sa Panginoon. Amen? Unang-una sa family, yung kalinga ng Diyos, sa magulang, sa kapatid, mararamdaman natin yan. Yun po. Sa trabaho, kailangan yung kalinga ng Diyos ay nakikita natin.
Napapakita niyo ba sa trabaho niyo yung kalinga ng Diyos? Sa paanong paraan? Kayo lang ang makakasagot. Sa eskwelahan ba, napapakita niyo yung kalinga ng Diyos? Ikaw ba'y kasama sa pag-cheat? Ikaw ba'y kasama sa pagkakating classes? Ikaw ba'y kasama sa mga reklamador na estudyante na wala pang nagpapasa ng project 1 reklamo na sa project 3? Hallelujah. Yung kalinga ng Panginoon, mga kabataan, dapat nakikita din sa inyo. Amen ba, mga kabataan? Amen? Kayo ba yung mga estudyante, Kristiyano? Kilala ba kayo na born again o baka graduate na ng college, graduate na ng mag-iiba na ng school, sa kapalamala na ako, born again ka pala. Nakalulungkot sa harap ng Panginoon. Amen? Hindi nakalulungkot sa harap ng pastor, nakalulungkot sa Panginoon. Patunayan niyo mga kabataan, mga estudyante, na kayo ay lingkod ng Panginoon. Amen? Huwag kayong makikisama sa amin. Makisama kayo, ipakilala niyo kung sino kayo na kayo ay anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. So, po, mga kapatid, yung ikatalo natin na dapat tandaan na aral mula sa Isaiah chapter 43, verse 1 to 3. Meron pa ba na Brother Dennis? Sige po, wala na po ako. Parang sama rin yun. Okay. Praise the Lord. I hope and pray, mga kapatid, na yung tatlong bagay na yun na natutunan natin sa umaga ito, matandaan natin. Upang sa paglilingkod natin sa Panginoon ay patuloy tayong maging effective. No? Remember, yung inaral natin minsan na we should have the influence sa ating mga ginagalawan. Unang-una sa pamilya, sa church, sa eskwelahan, sa trabaho, at kung saan mang bagay tayo o saan mang lugar tayo. Ano po ang Diyos? Ulitin natin. Una, ano nga? Siya ang humuhubog sa atin o hinubog niya tayo. He knows the designs and limits. Design ng Panginoon hindi natin mababago. Ang limit ng Panginoon hindi natin mababago. Pangalawa ay, Brother Kiko, ano yung pangalawa natin? Yan. Tinubos tayo ng Panginoon. Yan. Tama ba? Yan. God is our Savior. Yan. Tinubos nga tayo ng Diyos at siya yung ating tagapagligtas. Napakadaling umiwas sa mga tukso, napakadaling umiwas sa mga anong bagay, at yung mga pangangailangan natin na kailangan natin ang Panginoon gagawa. No? Remember, hindi lang lagi literal na pangangailangan. Yung pangangailangan mo sa bilang magulang, sa pagdidisiplina sa anak mo, bilang guro, sa pagdidisiplina sa ating mga estudyante, sa ating mga katrabaho, sa ating membro, ano po, ay magiging madali. Ano? Kung alam natin na ang Panginoon ay nasaan. And then number 3, yung how we had, yung ang Panginoon ay siyang umaaliw sa atin. He communicates His care. Yan. Mga kapatid, ang tanong, kaya ba natin dalhin yung kalinga ng Diyos? Amen? Nasa sa atin ba ang kalinga ng Diyos? Ha? We should pray na ang kalinga ng Diyos anytime ay nasa sa atin. Amen? Yung DBBS na nangyari, we hope and pray na yung naramdaman nila talaga yung kalinga ng Diyos through our teachers. We believe na magbubunga yun. Amen? Yung fruit of the Spirit ay napasa sa kanila. Pastor, Brother Robert, ano bang nagtapit natin doon? Pinangatapit. Heroes of faith. Yung mga bata ay tinuruan natin magkaroon ng maging heroes of faith. Ano? Kanya-kanyang I think, yung conference sa mga Bible character ng heroes ng Bible.
Praise the Lord. We can be heroes of faith. Yan, kung alam natin na ang Panginoon ay siyang comforter natin. Amen? Yung agam-agam natin sa paglilingkod sa Panginoon, yung agam-agam natin sa buhay ay mawawala o maiibsan kung alam natin na ang umaaliw sa atin ay ang Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon.